Saan gamit? Maganda. Sa depensa, mahusay nga siya sa depensa, sa mga kapahamakan, aksidente, mahusay siya. Sa pera, hindi siya mahusay. Kasi ano yan, no? Hindi siya mabigat. Lalagpak ang pera sa'yo, alis din. Kasi matang ngayon eh, baliktaran ng mata. Ngayon, kung kukunin mong medalya, kung gusto mo meron sa kabuhayan, meron sa negosyo, kasi may pamilya ka, di ba? Yung pagkabuhay. Sa likod niya yung nagpapasuso. Yun ang dapat ng mga gamit na nakukuha mo. Huwag yung San Miguel o Santiago kasi ang hanap mo nun gulo. O kung pangarap mo na sa buhay, depensa lang. Kung makukuha mo ng mga medalya laging sa away, baka sa kulong ka pulutin. Kung di sa kulong ka simenteryo. Uy, yan. O diba yan yung suot ng medalya niya. Yan yung suot ng tatay ni Nardong Puti. Nung binarin. Oh. Ibig sabihin wala sa bala. Display ba lang? Pag-aralan mo. So, narinig ko nga rin yung sa kaya nung may wala ko doon sa bala. Hindi yan sa bala. Kasi kung sa bala yan, yung binarin yung tatay ng Nardong, yan ang gamit eh. Yung tatlong A. Ibig sabihin, wala siyang depensa sa bala. Ang depensa lang niya, siguro sa mga maaaring gano'n, kapamakan. Pero sa bala patalin, wala siyang kakayanan na depensa kang gano'n. Hindi mo naman pwede sabihin, walang power yun kasi lahi sila ng mga mag-aanting eh. Yung kay Nardong Putik eh. Diba? O, ngayon, ibig sabihin, meron nga talagang medalya para sa bala. O, ano ba, yung triangle din, yung nakalagay na JC. Mata rin yun, di ba? Ang likod nun, yung may biyarin ng bit-bit na bata. O, yun sa bala talaga yun. O, hindi na sa bala yun. Maganda rin sa kabuhayan yun. Depensa ka rin sa mga kapamakan ng kapanganiban. Kasi itinatakbo ka ng biyarin eh. Ano po yun? Hindi ka lang ginagawa. Yung gamit na yun, mahusay yun. Kung sa gulo, hindi ka lalapitan ng gulo roon. Pero yung pagkabuhay, ang lalapit siya yung kabuhayan. Ibig sabihin, nakita mo ba yung bisita pa ng mga bisita ko ngayon lang, yung mga bisita ko taga Laguna, ay pinakita ng magkakapatid na yun, puro pagkabuhay. Ha? O yung mga matatanda, ang mga medalya nilang pinakita sa akin, puro pagkabuhay, yung kabila nagpapasuso. Ngayon, yun ang magagandang gamit kasi iwas ka sa gulo, iwas ka sa mga kapahamakan. Ngayon, siya, magdadala pa siya ng kabuhayan tsaka grasya. Basta alam mo lang yung tamang procedure ng pagdadala ng medalya na yun. Yan kasi, hindi ako gumagamit niyan. Siyempre, wala akong magagawa dahil yan ang gamit nyo. Tinuturo ko rin naman yung tama. Ngayon, isa pang gamit na hindi ko hinahawakan yung infinito. Alam mo yun? Infinito dito sa yung malaking infinito. Hindi ako gumagamit niya. Lahat ng taong gumagamit niya, laging may gulo, pumapatay. Pag pumasok kung yun ang orasyon na yan, yun ang inilagay mo ron, madaling pasukan ng espiritu yun. Kaya laging mainitin ng ulo mo. Tignan ka na masama, gusto mo mapumatay na. Diba matatapang sila? So, kasi nga, infinito. Ngayon ang tanong ko sa iyo, ano ba ang infinito na nandoon? Si Satanas yun. Yung nasa loob ng batong tinutukoy na infinito, hindi yan ang infinito, si Satanas yan. Na-shoot ang baby. O, ngayon ang tinutukoy na infinito ron, di ba sa uluhan niya mayroong mata, yung ganyan. Tapos mata siya, triangle, di ba may mata. O, yun ang infinito. Yun ang infinito. Ngayon, yung nasa loob ng batong, yun na si Satanas. O, kaya yan, magaling na depensa. Kasi nga, infinito di Diyos. Pero kung malalaman mo kasi sa inong medalya, bibitaw ka. Dahil hindi yan sa Diyos. Si Satanas yan. Kaya lahat ng mag-iingat ng medalya niyan, pag may power, may bisa, mainit yan ang ulo.
tsaka matapang, tsaka lapitin ng gulo. So, ngayon, kung kukuha ng mga gamit na mahusay, Sagrada Pamilya, Santissimo, Pagkabuhay, Birhen, Santo Niño, o yan ang mga kukunin mo. Hindi ka ano sa gulo yan, hindi ka niya ilalapit sa gulo, iiwas ka nila sa gulo. Lalo na Santo Niño. O, hindi ka, sa Santo Niño, hindi ka lalapitan ng gulo, pero iba lalapit sa'yo. Babae. Dita mo, alam mo ah. Ayun po ang sabi na yung mga... Lalamig yan po. Malamig na yung kape natin. Tsaka kung ano, ibang ano ko kasi, panalo ko sa buhay. Ayun yan, daming gamit niya, no, kung mga nag-aaral. Alimos nga isa yung ito kanya lahat ito. Baka kilala mo ba? Hindi po kasama ko na rin. No. Dayo ka lang rin. Mas marami to. Kaysa sa dala mo. Diba, may libro, may mga medalya, puro medalya lahat yan, no? Wala akong contact na doon ko pa. Ha? Doon kay Miko. Ay, Bakit? meron pala yung cellphone number mo sa cellphone. Tsaka Di may ba ano nga pa, na- kalati sako eh. Ano po yun sa kanya? Manggagamit mo ba? Mag-anting kagaya mo. Ano rin siya? Ano, kung mahilig ka sa anting-anting, buti nga siya, marami siya yung gamit kaysa sa'yo eh. Ngayon sa akin kasi meron akong patakaran. Tsaka nung malaman niya na may samahan ako, may samahan kasi ko eh, nagpa-member siya. Para kung siya kung darating ang mahal na araw, mayroon siyang grupong kasama, ano pwedeng, ano ba, magle-lecture ako, no? Andun kayo. Ngayon, ikaw, kung tatanungin ka mo, gusto mong pa-member. Mayroong ID tsaka registrado siya siya. Ganito yan, no? Ako yung nakahawak na yun. Ay po. Ako yung umahawak na yun. Kasi Ito yan. siya busy. Pero siya yung subconfounder. Ako lang yung umahawak na yun. Ipilapan po ito. Hindi. Kung gusto mo pa-member, pipilat pa nga. Kaya lang ganito kasi yan. Karaming membro ko, sundalo, police, guardians, NPA, civilian. Ang tanong bakit? Ba't ba hindi? Hindi, ganito kasi yan. Ang dala ko kasi kapayapaan, rescuer ako eh. Rescuer yan eh. Walang kaaway. Wala kang kalaban dyan. Lahat ng mga taong naghihirap o mga nagumingi ng tulong, tutulungan natin. Ganun yun. Halimbawa, no? Di ba sa YouTube, may nakikita kayong sino ba yun? Nag-i-ikot sa mga malalim mga kabundukan na hindi narating ng gobyerno na tutulungan. Bugong ano? Si Bugong biyahe ba? Biyahero. Pupunta siya sa mga malalayong kabundukan, yung mga mahirap doon, tinutulungan nila. Ganon din ang layo nung samahan na yan. Ibig sabihin, wala tayong grupo o NK na sinasagasaan. Kundi yung mga mahirap tinutulungan natin. Yan ang layunin ko. Kaya nga ako nag-YouTube. Kung sakali mang kumita ako sa YouTube, diyan ko yan. Yung kita ko diyan ko tutulong sa tao. Kasi kung ikaw ay isang antingero, o talaga ikaw ay sa tungkol sa Panginoon Diyos, ang tanong, paano ba ang masusunod mo ang kalooban ng Diyos? Di ba, si Kristong darating dito, parang isang magnanakaw. Di ba? Hindi mo alam kung kailan darating. Kakatok sa'yo, hihingi ng tubig, hihingi ng pagkain, nagugutom. Ngayon, sino ba yun? Na mga papakainin mo? Sino yung mga nauwaw na yun? Na painumin mo? Hindi mo si Kristo eh. Nagayon ka ba pulbiran mo Mga niya? pulubi, mga mahirap. Sila yun eh. Hindi naiintindihan ng tao yan. Tapos sasabihin mo pa minsan eh, laki ng katawan mo, hindi ka magtrabaho. Mapapalit pa nga kayo. Alam mo bakit? Kasi kayo kumakain kayo sa oras. Kaysa sa kanila. O, mami, ganunin mo eh. Yung pala si Kristo yun. O, kagaya mo sa Yolanda. May pumuntang bata ro nang hingi ng tubig. Hindi nila binigyan. Ano sabi nung bata? Bibigyan ko kayo ng malaking tubig. O ano nangyari, di ba? Sa Yolanda. Di ba nalulot yung pati bato siya inaahon sa lupa, di ba? O ngayon,
Meron kasi mga parte na mahirap, ano eh, yung mismo naman, meron nga pulubi. Sa ano naman yun? Saan ba itong lugar to? Matanda nang hingi naman ng pagkain, nagugutom. Tapos naghingi ng tubig, hindi nila. Kasi basurang babaho nga daw, hindi tinaboy nila. Nagsalita rin yung matanda na yun. Bibigyan ko kayo ng tubig. Na ano yun? Negros ba yun? Galing bundok, bumaba yung tubig kasama mga troso. Oh, ibig sabihin, ang mga nilalang na mga ganyan, hindi natin alam kung sila na yun. Diba? Bumababa na rin sa lupa, nakikipag-usap na sa tao. Kaya nga diba eh, pag sila dumarating parang isang magnanakaw, hindi mo kilala ko. Pero hindi naman nagnanakaw, kundi kumakakatok. Pag pinagbuksan mo, humingi ng inumin, na uwaw. Humingi ng pagkain dahil nagugutom. Ngayon, sila mga tao na natutulungan. Sila yung humingi ng pagkain, sila yung mga nawaw, di ba? Yung mga pulubi, yan ang tutulungan mo. Hindi, tingin mo palang, hindi ka magtrabaho, laki-laki ng katawan mo, di ba? Ay, yung tanong, sige nga, unang-una, sa trabaho na ba tinatanggap? Kompleto ng requirements. Pangalawa, gagastos ka ron. Di ba? NBI, Police Law, lahat na, marami na. O kailan may SS ka pa, may tax, merong PhilHealth, merong, di ba, may pag-ibig pa yun, no? Nagpapalimos na nga yung panghihinga mong ganun, papagtrabaho niya. Ngayon, ang tanong, kung mag-apply ba ng trabaho niya, sino tatanggap? Di ba? O, walang requirements eh. Tsaka hindi alam yung, kung alam yung papasukan niya, di ba? Ngayon, hindi ko sabihin, hindi na naintindihan yun eh. Ang tao, bigyan mong 5, 10. Basta bukol sa kalooban mo. Huwag ka na magsalita. Ngayon kung magsasalita, kung hindi ka magbibigay, huwag ka na lang magsalita, di ba? Ganun nga kasimple yun. Oh, pangsusugal lang yan. Ngayon ganito yun. Kung pangsusugal man na yan, hindi mo nadala yun. Basta yung tao na yan, humingi sa'yo, bigay mo. Kung magbibigay ka, salamat. Kung hindi mo, huwag ka na magsalita. Di ba? Yan ang layunin ng samahan na yan. Diba ka nakasama sa ganyan? Ano ba trabaho mo pala? Sa pabrika. Ngayon, ganito yun. Yung makatulong ka sa kapwa mo na mahirap, na kahit sabihin mo mahirap ka lang, yun lang, halimbawa, tatay, wala po akong maiabot kahit sabihin mo 20 pesos, 10 pesos. Mga luma mong pinaglulumaan damit, mga anak mo, kung ano man, kung sino man, mga kakilala mo, hingi ka. Iambag mo yun. Ngayon yung mga, siyempre yung mga pupunta mo, mga mahihirap sa kabundukan, wala mga damit yan eh. Bago ka naman magdala doon ulit sa pangalawang balik mo, makikita mo kung ilan yung anak eh. Titingnan mo yun, tatanong mo mga ilan edad yun, di ba? Pati sila, lilista mo yun. Kaya pagbalik, pipil pang ilang taon to. Pagbalik doon, dala mo na yun. May magdala ka ng laking damit, tapos 7 taon na bata yung magsusuot, paano masusuot yun? Di ba? Ganun yung mga, ano dyan. Kaya na siyempre, sa pagsasakripisyo mo, meron din tinatawag yan na nagtatanim ka. Kung ano yung tinanim mo, yun ang anihin mo. Di ba? Nagtanim ka ng mabuti sa kapwa mo, ani ka rin ng mabuti sa kapwa mo. Kung nagtanim ka ng masama sa kapwa mo, sila papatay sa'yo. Tama? Parang ganito rin yan. Tinuturo mo tama, babalikan ka. Pag tinuro mo ng mali, pag binanggit pa lang ang pangalan mo, magmumura ka na. Gago yun, sirao nun, di ba? Kung nabanggit mo yung pangalan ko doon, narinig mo, ay, mabait yun si Tatay Cardo, gano'n, di ba? Ganun ang ibig ko sabihin. Kung makakit magkasalubong kayo, Tatay Cardo, kung masalubong pagtagputak mo, di ba? Magmumura ka. Kasi siyempre, masama loob mo sa tao, niloko ka dinenggoy.